DIY workshop. Ang i-share ko naman sa inyo today is yung gagawin nating pag-mount ng service protected device o enclosure box dun sa labas, galing sa yung linya, galing sa poste pagpunta sa bahay. Pero bago pumasok sa bahay, mag-i-install tayo ng service protected device ang tawag dito. At ang category niya is NEMA 3R. So, pag mag-install tayo ng protective device or enclosure box na exposed sa ulan, araw, so yung category na pipiliin natin is NEMA 3R. Pagka indoor naman, ang pipiliin natin is yung category 1. So, tandaan po natin palagi, pagka enclosure box installation, outdoor, NEMA 3R, indoor is category 1. So ito po yun mga ka-DIY, no? May naka-install na po siyang breaker. I-mount natin to the wall. Then sa baba nito, mag-mount din tayo ng pull box. So ang magiging setup nito is ganito. Ganyan. After nang makapag-mount tayo ng service protective device na to, susunod naman natin sa pagmamount itong dalawang disconnecting means box. So ito na yon, yung panel box sa loob ng bahay. May mga naka-install na rin siya. Yan, main, tapos 3 branches para sa ilaw at saka sa SPO. At saka sa convenience outlet. Same din sa 3rd floor, mag-install din tayo ng disconnecting means box. Meron na rin siyang main, 3 branches para sa ilaw at saka sa SPO at saka sa convenience outlet. Tapos mag-install din tayo ng isang pull box doon sa 2nd floor naman. So, lahat ng to, gagawin natin, umpisahan na natin, gamit ang power tools. Ito yung makakatulong sa atin para mapabilis at mapadali ang ating gawain, ating trabaho. So, cordless hammer drill. At itong impact driver ng rigid pa rin, 18 volts. At saka itong impact driver din, from rigid pa rin, 12 volts naman siya para sa mga hindi ganong puwersahan na gawain. At sa paghihigpit naman, sa pagbubutas ng mga matitigas na walls, tsaka slab na dadaanan ng ating PVC conduit, gagamit tayo ng Bosch hammer drill 11236 VS. So ito yung makakatulong natin para sa heavy duty works, pambakbakan talaga. May mga talim siya para sa sizes na kailangan natin, 5/8, 3/8, 1/2 and 3/4. So, yun, ito ang makakatulong natin. At sa slab naman, ang gagamitin natin is itong mas heavy duty. Ang Bosch 11248 AVS. So ito siya, mabigat, pang heavy duty talaga. So pang coring siya. Magbubutas tayo sa slab from dito sa shop, paakyat doon sa 2nd floor, then all the way to 3rd floor. Ang gagamitin natin is ito, 3/4, pang 3/4 na conduit. Kasya dito.
So, yun. Isa pang kakailanganin natin, yung corded na hammer drill din. From ano naman siya, Black & Decker. Papakita ko sa inyo mamaya pag umpisa natin kasi nandun siya sa kabilang side ng shop na nakalagay, naka-stored. So, without further ado, let's start! So, ito na yun mga kadeway. Dito tayo maglalagay ng service protective device. Yung NEMA 3R, dito natin i-mount yan. At saka itong pull box. Para accessible siya dito sa manhole access from outdoor. In case na magkaroon ng emergency, ma-access dito, mabubuksan at pwedeng i-turn off agad yung circuit breaker. Galing dito sa service protective device na i-mount natin sa wall dito sa part na to. Doon naman lilinyahan natin papunta doon sa kulay orange na yun. Sa kulay orange na yun na wire. Yun yung galing sa poste sa Meralco. Bago na kasi yung linya dito, ginawa nilang lahat ng metro nasa taas na. Nasa poste na. So, linya na lang sila ng kulay orange na stranded na PDX wire. Yun yung flat, double yung laman yan, yung kulay orange na yan. So, yun, umpisa na natin. So yun, ito yung mga kadew, no? Ito yung gagamitin natin. Sinasabi kong corded na hammer drill from Black & Decker. Tapos gagamit tayo ng 1/4 na concrete bit para dito. So, yun. At gagamit naman tayo ng plastic anchor o yung mas kilala na Tox. Tox kasi sa brand. So, ang ano talaga nito is generic name is plastic anchor. At saka number 6 na metal screw. So, ito yung gagamitin natin. Mamount na natin ito dito. Tanggalin muna natin yung
So, yan. Balikan na lang natin to para latagan natin ang conduit. So, one down.